i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldico, sabi niya, Maharlika, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, malabong matatanggal natin siya. Yan nga ho ang ating pag-uusapan mga reaction update PHN. Narinig naman ho natin kay Miss Maharlika na alam nyo na ho kay BP Sara ayaw ho talaga siyang paluklukin dyan sa pagka-presidente. Ayaw ho siyang paluklukin ni Marcos Jr. kasi nga ho mga ka-update dito rin ho yan patungkol sa impeachment ni BP Sara. Ayan ho, etong paborito nyo mga ka-update si Redon. Nandito na naman nagbibida-bida na naman. Kasi ano kung gagawin nila kung hindi nila impeach si BP Sara? E di, hinihintay lang ho nila yung sakuna na linisin, tanggalin ho sila sa kanilang posisyon. Ayan ho mga kapatid, basahin na lang ho natin. Nakasalalay umano sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ang susunod na hakbang ng Kamara de Representantes sa impeachment case na inihain kay BP Sara. Ano na naman po yung ating pag-uusapan mga kapatid? Simple lang ho. Pag-uusapan ho natin etong ating BP Sara na wala ho silang tigil i-impeach ang ating Vice Presidente. Bakit ho? Kasi nga mga ka-update, yan na lang ho yung isa sa mga malalaking tinik ho nila sa kanilang lalamunan. Isa ho si BP Sara sa kanilang nahihirapan ho silang gumawa ng katarantaduhan yan. Mas mahihirapan ho sila kung magiging presidente na ho yan. Kaya ngayon, atat na atat ho sila. Tignan nyo ho itong si Redon, no? Yung itsura niya ho talagang makikita ho natin na yung itsura at ugali niya, magkaano talaga. Bagay na bagay ho sa kanila. Yung mga congressman dyan na tumanggap ng alam nyo na ho, yung 150 million pesos para sa impeachment ni BP Sara, gigil na gigil hong matanggal talaga sa pwesto. Para mapagtakpan na naman ho yung kanilang issue, yung kanilang ginagawang katarantaduhan sa gobyerno, sa mga Pilipino. Hindi lang yan ang ating pag-uusapan kasi dito, nagdadrama-drama na ho itong si Action Star. Leto Lapid, ayan mga ka-update, nasasaktan tuwing ginagawang katatawanan. Paano kung hindi masasaktan? Wala kang nga laging komento. Wala kang sariling opinion. Pag nagkakagisahan sa Senado, mga ka-update, tahimik lang ho siya. Lagi hutang, sino hindi magagalit sa kanya? Tapos ngayon, kinikriticize ho siya, nasasaktan ho siya. Naging senador ka. Diba? Naging senador ka. Bilib kami sa'yo sa pag-artista, pero sa pagiging senador, wala, kulelat ho kayo. Lito Lapid. Kulelat ho kayo dyan. Yeah. Pero kung nag-action star ka dyan, marami sumusuporta sa'yo. Pinasok mo yung politiko. Tapos ngayon, pag may nasasabi mga Pilipino sa ginagawa mo, wala kang masabi. Nalulungkot, nasasaktan ka. Ayan mga kapatid, basahin ho natin. Siyempre, tao lang ako. Minsan nasasaktan din. Dahil hindi po ako nakapag-aral, wala naman po akong magagawa kung ganun kantsaw nila sa akin. Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong magsalita ng marami dahil kulang po ako sa basa. Isipin niyo ho yan. Parang grade 1 lang ho pala yung naging senador ngayon. Kahit hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong mag-English, kahit kahit wala kang alam sa batas, basta popular ka, mananalo kang senador. Tulad ho niyan ni Lito Lapid. Dahil nga naman artista ho yan, action star. Diba? Hindi naman ho natin masisisi yung ating mga kababayan na binoto ho yang si Lito Lapid. Wala ho tayong masisisi. Diba? Ang mahirap lang ho, hindi pala siya marunong magbasa, hindi marunong masyadong dumaldal. Yung trabaho ng senador mga kapatid, magsalita. Yun ho yung trabaho ng senador. Di ba? Yung trabaho nila mga kapatid, hindi naman katulad dyan sa movie. Hindi naman ho kamukha ng lagi kang bida. Hindi ho ganun yung trabaho ng isang senador. Ang trabaho ng senador, maglingkod sa bayan, hindi yung nananahimik ka, naghihintay ka ng sahod mo. Tapos ngayon, nasasaktan ho siya na marami nagkikriticize sa kanya. Isipin niyo yun, may napaupo po tayong isang senador na hindi naman pala gaanong marunong magbasa. Yan ho ang problema.
Di ba? Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo dito kay Maharlika. Pag-usapan ho natin kung ano pa yung sinabi nitong si Saldico dito kay Maharlika. Ukol kay BP Sara, kay Marcos Jr., lahat ho mga update. Puwersa-puwersa na. Kaya direkta na ho tayo. Ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldico, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldico, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam nyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Day, Sara. Ito, panaginip ko to, Day, ha? Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang yung mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may add to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang, Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldico sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Maharlika, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila, ang tatay nila, i-impeach Inday Sara, itatry pa rin nila. Then, Yan nga, isa pa ho yan sa talagang nakikita natin. Patulad na ho ng sinabi natin na ito nga si Ridon, nakadepende sa Korte Suprema. Nakikita na naman talaga natin mga kabdi na mukhang si BP Sara talaga yung pinaka-punterya nila. Kasunod po nito si Senator Bato. Kasunod po nito si Senator Marcoleta at si Senator Bongo. Iniisa-isa ho nila yung mga minority bloc. Pero sa majority, wala ho silang pinupuntirya kasi nga ho, kasabwat nila itong mga ito. Sang-ayon ho ba kayo mga update na itong majority? Meron din ho tinatagong baho. Tanong ko lang ho yan mga update. May tinatago ho kayo silang baho na hanggang ngayon, hindi pa umaalingasaw. Pero malayo pa, naaamoy na ho natin. Di ba? Naaamoy na ho natin na itong majority nagkakaisa, pabagsakin yung mga minority. Sino ba'y nasa minority? Sila Senator Marcoleta. Sila Senator Alan. Yan ho yung mga gusto nilang matanggal. Di ba? Kasi ho, itong minority lang yung pumuprotekta sa impeachment ni BP Sara. Yung mga minority ho kasi may mga dignidad, may prinsipyo, may pagmamahalo sa kapwa nila. Papabayaan ho ba nilang ma-impeach ng basta-basta yung vice-presidenteng hanggang ngayon wala pa rin ho sila napapatunayan doon sa confidential funds na sinisiraan ho siya. Di ba? Malinis na ho sa COA itong si BP Sara. Sa 3 taon niya pong paglilingkod dyan, mga kabit, nasa pinakamataas po ang rating ni BP Sara dyan sa COA. Ganyan ho kalinis. Etong confidential funds ni Marcos Jr. na 4.5 billion, hindi naman nila mapuna-puna. Hindi ho nila mapuna ng mga majority ng mga House of the Representatives. Hindi ho nila mapuna. Pero yung kay BP Sarang 125 million, hindi ho sila makamove on. Kasi bakit? Bakit to? Kasi nga, tinira ni BP Sara dyan, yung mga makakaliwa, yung mga nag-re-recruit ng mga alam nyo na, NPA. Di ba? babaguhin pa rin nila, magka-charter change pa rin sila bago mag-20. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay?
kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis sila. Ikaw, Senator Bongo, lahat tayo, di mo si Kiko Barzaga, di ba, lahat tayo. Ang number one nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo itong mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Saldi ko po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala eh. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Saldi ko, naawa ako sa kanya. Mali eh. Mali kasi yung pinasok niya eh. May mga anak kasi siya eh. Siyempre, nanay din ako. Halos kay dad ko yung asawa niya. Isa pa mga ka-update, ito pong mga kakampwit. Di ba sinasabi nilang superhero daw ho natin, etong si Saldico. Pero hindi ho ba nila alam mga kabit? Yang si Saldico, noong kakampi pa ho yan ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr. at ni Sandro Marcos, isa rin ho siya sa, alam nyo na, yung gusto ma-impeach si BP Sara, hindi rin ho tinitigilan. Ito confidential funds ni BP Sarang 125 million. Pero ngayon mga kabit, dahil nilaglag ni Saldico itong si Tambaloslo, si Marcos Jr., si Lisa Araneta, si Sandro Marcos, sinasabi ho ng mga kakampwit, hero daw ho ng DDS yan. Paano hindi ho kayo matatawa? Tatawanan na lang ho natin yan. Kasi sinasabi nyo, matatalino yung mga kakampwet, yung mga kakamping. Pero pag may kumampi, may bumaliktad sa administrasyon ni Marcos Jr., sasabihin ho nila, ibibintang na naman nila sa mga DDS followers. Di ba? Doon ho nila ibinibintang. Tignan nyo, eto si Saldico, noong hindi pa nga ho siya bumabaliktad, galit ho yan kay BP Sara. Pero ngayon, dahil napansin niya na, siya yung nilalaglag eh. Siya lang, kumbaga siya talaga yung Paul Guy, si Saldico. Nakita naman ho natin, siya lang yung gustong makulong. Pinagmumukhang mastermind. Pero syempre, hindi naman ho papayagin ng ganyan. Billion pa rin ho yung pera niyan. Bago pa ho pumasok dyan sa Ako Bicol Party List, mga kabit, bago pa ho pumasok yan dyan, may billion na ho yan kasi meron pong business itong si Saldico. Tapos siya lang yung pagbibintangan na nagnanakaw, syempre ho, kahit naman sino, ikakanta niya na, lalo na ngayon, nanganganib ho yung buhay niya. Nanganganib na ho yung buhay niya, alam niya sa sarili niya ho yan. Kaya ngayon, tama ho yung ginawa niya, na ilantad niya lahat ng mga nalalaman niya, at ilantad niya na rin ho yung pinakahihintay natin. Ano ho ba yung pinakahintay natin? Na sabihin niya na ho yung totoo kung magkano yung binayad sa mga congressman para i-impeach si BP Sara. Tsaka hindi lang yan. Gusto rin hong malaman ng milyon-milyong Pilipino, mga kabdit, etong kung paano dinala si Tatay Digong sa ICC na planado't planado ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan lang ho yung inaabangan natin. Di ba? Okay, magkaedad kami ng kanyang asawa. Di ba? So, dun sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo, hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako dun sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako mga pakungpalangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldico. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Nasi ko naawa ako sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak ka sa liig. Di ba? Marahil kung si Zaldico ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Diba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak niya. Ako, malalaki na yung anak ko eh. Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kajotahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Zaldico. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya.
Okay, tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr., ang magnanakaw ay si Sandro Marcos, yun, insertions, maleta, alam nyo na yan. Di ba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Saldi ko, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga bangag, okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. Ibuhos mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na eh. Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi, kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga bangag. So, hindi ikaw ang pinaka-utak ng pagnanakaw, kundi ikaw ay ginamit nila. At para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Sabi ni Rukit, nagari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga Rimulya. Sinabi din yan ni Saldi ko sa akin, sa panaginip ko. Sinabi ni Saldi ko na pinangako daw ni Rimulya, yung dalawang Rimulya na yan, na ilagay siya ni Bangag dyan sa ombudsman at tatapusin niya si Inday Sara. Illegal man yan, ano magawin yan, tatapusin. Si Senator Amy Pangalang mga kabdit, sinabi niya na rin ho yan nung bago pa mag-ombudsman ito si Remula. Sinabi niya na ho yan, iuupo, iluluklok si Boying Remula bilang ombudsman. Tapos anong gagawin? Upupulbusin yung minority para ma-impeach ho si BP Sara by the year 2026 mga kabdit, 2027, next year or the next year. Yan na ho yung pinagpaplanuhan ho talaga nila. Hinihintay lang ho nila matapos yung 1 year. Kasi natapos na yung impeachment na alam niya na yung laban ho sa kanya kaso hindi ho pumayag yung Korte Suprema, nagkabutuhan ho dyan eh. Kahit ho sa Senado nagkabutuhan, hindi ho pwedeng ma-impeach si BP Sara. Ngayon, yan ho yung hinihintay ng mga unggoy sa House of the Representatives, lalong-lalo na si Charis. Yan ho yung mga naghihintay para ma-impeach si BP Sara. Kasi nga mga kabit, lilinisin ho ni BP Sara yung mga yan. Sinasabi ko na ho sa inyo, lilinisin ho ni BP Sara yung mga magnanakaw, mga gumagamit ng mga paborito ho nilang Coca-Cola. Mawawala ho lahat yung mga yan. Kaya hanggat ngayon mga update, pinanggigigilan na ho nila yung mga minority, yung mga sila BP Sara, para ho tuloy yung impeachment niya. Yun po yung pinakaplano ho ng mga yan. Sinday. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? Pero sinabi yan ni Zaldi ko, kinonfirm yan ni Zaldi ko sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, padasal nyo, managinip ulit tayo. Di ba? Nilimas na nila ang pera ng bayan. Sino po protektahan ko? Yung friend ko, tinanong ako, Marlica, loko-loko din to kaibigan ko. Kunyari, may nalulunod na bangka. Okay? Sabi ganun, may nalulunod na bangka, tapos, ang nakasakay, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. Sinong ililigtas mo? Punyeta, sabi ko naman, dahil mo naman pwedeng tanong, yan pa. Sabi niya, sino liligtas mo? Mamimili ka lang ng isa. Sabi ko, ilulubog ko silang dalawa. Sabi ko, ilulubog ko yung dalawang hudas. Tapos sabi niya, kung si Saldi ko at saka si Bangag. Sabi niya, kung si Saldi ko na nalulunod at si Bangag. Kasi kinasuhan ka ni Saldi ko. Sabi niya, si Bangag, hindi ka kinasuhan pero gumamit ng proxy. Sinong ililigtas mo? Sabi ko, ililigtas ko si Saldi ko. Okay? Ililigtas ko si Saldi ko, ilulubog natin si Bangag. Kasi yung kaso ko kay Saldi ko, hinaharap ko naman yan eh. Okay? No, ililigtas ko si Saldi ko. Pag si Bangag tsaka si Saldi ko, ililigtas ko siya. Bakit? Marami pa siyang pwedeng i-release. Di ba? Marami pa siyang pwedeng i-release. Katulad ng ginagawa dyan sa mga mag-asawang Diskaya. Tatanungin niyo ako, sinong ililigtas ko? Si Diskaya mag-asawa o yung mga hayop dyan sa Kongreso? Ililigtas ko yung Diskaya kasi hindi sila yung pinakamagnanakaw eh. Di ba? Ang ilulubog natin, katulad niya yan, si Garjola, di ba? Sino pa yung mga dyan? Momo, lahat yung mga in-expose ko sa inyo. Sabi ni Maria, wag ka mabangungot, ma'am. Si Trillanes talaga kasabwat ni Bangag. Okay? Senator Bato, Senator Bongo, yan si Trillanes talaga ang kasabwat ni Marcos Jr. At yan ang alamin nyo, na si Trillanes ay mayroong ginagamit, okay, na pass. Di ba? Meron yan. Sinabi doon sa panaginip ko, mga kababayan. Ito okay? Panaginip to okay, panaginip. Sinabi doon sa panaginip ko na si Trillanes ay may papers parang envoy. Katulad ng ginawa kay, sino yon? Si
Michael Ma. Di ba si Michael Ma, special envoy to China, pero walang black and white. Si Trillanes pag nagta-travel, ayon sa panaginip ko, ay binibigyan ng may hawak siyang papeles, I don't know, envoy ba yun? Na parang part siya ng government, pero undeclared. Para magawa niya yung inuutos ni Satanas at ni Bangag. Okay? Di ba? So yan. So yan ang alamin ninyo, mga abogado dyan. Hanapin nyo yan. Tignan ninyo yung mga travel history ni Trillanes kasi yan yung sinasabi sa panaginip ko eh. Yung mga puting ahas ko, di ba? Pumapasok na sa panaginip ko. At by the way, sinabi pala ni Zaldico sa akin, sa panaginip ko, tapos yung panaginip namin para kaming nasa Thailand eh, yung location. Malay mo, nandun si Zaldico. Pero wala siya sa Europa. Wala siya dyan. Okay? Wala siya dyan sa Portugal. Sa panaginip ko malay mo. Di ba? Sabi ko sa'yo, alam ko actually kung nasan si Zaldico. Pero hindi ko sasabihin. Di ba? May Intel Fund, yung mga jutang genimes na yan. Bakit hindi bakit speculation lang ang ginagawa ni Ay nakakatawa ho dyan, di ba? Hindi ho lamatin kung si Zaldico. Natatandaan niyo ho, si Pangulong Duterte, noong nanunungkulan pa ho siya, ano ho yung trato niya sa mga OFWs? Minamahal niya ho, sinusuportahan, nire-respeto. Tapos ikumpara ho natin sa admin ni Marcos Jr. Ano hong trato nila sa mga OFW? Pinapahanap ho nila sa OFW si Zaldico. Hindi ho nila ginagamitan ng intelligence funds, kaya ganyan ho ka-utak katalino etong si Marcos Jr. Di ba? Manggagamit ho talaga. Kaya mga update, kung meron ho kayong reaction, opinion, patungkol ho sa napag-usapan natin ngayon, i-comment nyo lang ho yan sa ating comment section para ho ating pag-usapan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.